Samantala, matapos ang Hatol ng Bayan 2025, sunod na inaabangan ng taong bayan ang pagbubukas ng 20th Congress na naganap na po kaninang umaga. Kaya naman alamin na natin ang mga pangyayari sa mataas na kapulungan ng Kongreso, ang Senado. Ihatid sa atin yan ni Daniel Manalastas ng PTV. Daniel? Charms, nagpasalunga ang mga senador at napagpasyahan nila na manatili si Senator Francis Chis Escudero bilang Senate President sa ilalim ng 20th Congress. 19 na senador, Charms, ang bumoto na pabor dyan. Tumayo si Senador Joel Villanueva para i-nominate si Escudero na manatiling Senate President. Sinigundahan naman ito ni Senador Ronald De La Rosa, Senador Sherwin Gatchalian at Senador Raffy Tulfo. Habang isinulong naman ni Senador Juan Miguel Zubiri na maging Senate President si Senador Tito Soto. Ang resulta, 19 ang bumotong pabor kay Escudero habang 5 naman ang sumuporta kay Soto. Si Senador Jinggoy Estrada naman ang naluklok bilang Senate President Pro Tempore, habang si Senador Joel Villanueva ang Senate Majority Leader at Chairperson ng Senate Committee on Rules. Napakarami pong sinalag ni Senator Escudero para protektahan ang ating minamahal na Senado. Hindi po madaling harapin, Ginoong Pangulo, ang mga mapanghusgang mga komento, masasakit na mga batikos ng ilang mga kritiko at minsan mga below the belt na pag-aatake, lalo na po sa social media. And I believe Senator Chis can bring out the very best in the Senate this 20th Congress. A tried and tested leader of this august chamber, a workhorse like no other, and a man who can strengthen the public trust in this institution in even the most turbulent times. No other than Senator Vicente C. Soto III. Charms, ang mga bumoto naman kay Senator Soto bilang Senate President, inaasahang mapupunta naman sa minorya ng Senado. Dahil dyan, ninomina ni Zubiri si Soto bilang kanilang maging Senate Minority Leader. Tinanggap naman ito ni Soto. Si Escudero naman nagpasalamat sa tiwala ng kanyang mga kasamahan at narito ang bahagi ng talumpati ni Senate President Chis Escudero. And let me make one more thing clear though. Yes, I may hold the gavel. I may preside over sessions, issue orders, and signal the start and end of debates. But this Senate is not mine alone to lead. The direction we will take will never be determined by a single hand, much less my hand, but by 24 heads, each with a mandate, each with a mind, each with a voice that matters. Hiling at panawagan ko po sa aking mga kapwa senador. Magtrabaho po tayo sa kabila ng ingay ng politika sa ating kapaligiran. Dahil lahat tayo ay nasa isang bangka lamang, at isang direksyon lamang ang ating tinatahak. Tungo sana sa pagkamit ng mga pangarap, hangarin, mithin at layunin ng ating mga kababayan. Hindi naman natalakay, Charms, yung usapin nga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero inaasahang matatalakayan sa mga susunod na araw. At samantala, Charms, ngayong hapon, pinaunlakan tayo ni Senador Sherwin Gatchalian. Makakasama natin siya sa interview. Sir, ano po yung mga ine-expect natin sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Live po tayo sa PTV po. Ito yung last 3 years ng ating Pangulo. So mahalagang marinig natin sa kanya ano ba yung goal niya after his presidency. So itong 3 years, very crucial to para maabot natin yung goal. For example, improvement sa education outcomes, improvement sa health outcomes, food security. So ito yung mga gusto nating marinig dahil ito ang magdidikta kung ano yung legislative priorities natin in the next 3 years. Pero ako, gusto ko rin marinig sa kanya, bumalik tayo sa basics, no? Education and health. Sa ngayon, 6 million ng mga estudyante nag-graduate ng high school na hindi nila naintindihan ito nilang binabasa. Illiteracy natin, napakataas, 6 million students. Pangalawa, health. Ang daming mga tao, pag nangangailangan ng tulong, pumipila pa sa mga politiko. Dapat yung sistema na ang sumasagot kung kailangan nila ng tulong. So itong dalawa, gusto ko sana ma-emphasize ang ating Pangulo. Sir, pangalawang katanungan, na-organize na kanina yung Senate leadership. So ano yung mga inaasahan naman sa Senado sa mga susunod po na araw?
Nasabi ko kanina sa explanation ko na nakatrabaho ko si Senate President Cheese Escudero at nakita ko yung kanyang dedikasyon at pagpupursige. So, importante yan para marami tayong matapos in the next 3 years. Importante na meron tayong Senate President na talagang itutulak at hands-on sa mga bills. So, yun ang expectation ko na marami tayong matatapos. Sir, hindi naman naging challenging since party mate nyo naman si Senator Song? Napakahirap talaga dahil pareho party mate ko, parehong magaling. Si Senate President Tito Soto is experienced na yan, napakagaling siya, nakatrabaho ko rin siya at yung experience niya hindi natin matatawaran at kaya mahirap para sa akin personally. Maraming salamat po sa inyong oras, Senator Sherwin Gatchalian. At yan muna, pinaka-huling update mula rito sa Batasang Pambansa. Balik sa inyo, Charms. Maraming salamat, Daniel Manalastas.